Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw, Sebastino. Ngayon ay narito tayo sa Sebastino Talks. Bago natin talakayin at pag-usapan ng ating paksa ngayong araw, maaari ko ba munang kamustahin ng lahat sa araw na ito? So, kamusta kayo mga Ginoo at Binibini? Magandang araw din sa iyo, Miss Enriquez. Isinagagal ako maging parte ng Sebastino Talks. At malamang may bago na naman tayong tatalakayin at matutunan sa usaping ating pag-uusapan sa araw na ito. Nais ko nga pala munang ipakilala ang aking sarili. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Alexandra Garduque, isa sa tagapagbatid ng aral sa araw na ito. Magandang umaga rin mga Binibini. Ako nga pala si Cristel Florentino, isa rin tagapatalakay sa araw na ito. Excited na akong magbigay ng bagong impormasyon sa ating lahat. Isa rin ako sa tagapaglingkod sa araw na to. Magandang umaga sa lahat. Sa mga nagagandahang Binibini at Ginoo na aking makakasama, pinababatid ko ang kagalakan na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. At ako naman si Jigulion, handang magbigay ng impormasyon na magbibigay dagdag kaalaman patungkol sa isa sa mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Magandang umaga, Sebastinians. Today we are here at the Sebastinos Talk kung saan ating tatalakayin ang isa sa mga naging controversial na issue at isa sa mahalagang kaganapan sa historya ng Pilipinas sa panahon at mga kamay ng mga Espanyol. Here we are going to tackle about the Gomburza's martyrdom. Bago natin talakayin ang istorya ng Gomburza, trial and martyrdom, una muna natin alamin at pag-usapan ano nga ba o sino-sino nga ba ang parte ng salitang Gomburza. Mr. Gulion, can you introduce to us who are the Gomburza are? I will gladly introduce them, Miss Enriquez. The Gomburza refers to the three Filipino Catholic priests. Sila ay sina Father Mariano Gomez, Father Jose Apolonio Burgos, and Father Jacinto Zamora. They were the three priests named by an informant who was possibly tortured into providing information on the 1872 Cavite Mutiny against the Spanish government. Sa karagdagang impormasyon, noong Pebrero 17, 1872 sa Bagumbayan, Pilipinas, tatlong pareng Pilipino ang ipinadala upang bitayin sa pamamagitan ng garote sa kamay ng mga kolonyal ng otoridad ng Espanya. Ang kanilang pagkamatay ay pinadali ng public execution sa Bagumbayan gamit ang garote. Ang gawain ito ay sinasagawa sa batayan ng mga kaso na may kaugnayan sa subversion na lumintaw mula 1872 Cavite Insurrection. So, bakit nga ba importanteng malaman at pag-usapan natin ang kamatayan ng Gomburza? Ang kamatayan ng Gomburza ay naging tagapagmulat ng mata at gumising sa mga Pilipino. Labis na nakaramdam ng hinagpis at galit ang mga Pilipino sa kamatayan ng tatlong pare. Kanilang kinestyon ang otoridad at nagdemand ng pagbabago. The martyrdom of the three priests gives way and helps to inspire the organization of the propaganda movement wherein they seek reforms and inform Spain sa pang-aabuso sa kolonyal na gobyerno. Gomburza served as an inspiration for Jose Rizal's historic work and filibusterismo. It was the catalyst for the nationalities awakening that culminated in the 1896 Philippine Revolution against Spain. Spanish authorities hated Gomburza as they fought for equal rights among clerics and led a campaign against Spanish friars. They fought over the issues of secularization, which led to the conflict of religious and church-based seculars. Naging daan at inspirasyon ng mga Pilipino ang nangyari sa Gomburza upang tumayo at lumaban para sa kanilang karapatan, upang makalaya sa pang-aabuso ng mga Espanyol sa ating kababayan at sa ating bansa. Due to their bravery and patriotism, they are deserving of acknowledgement. Now, we are going to have a brief discussion about Cavite unity.
Mr. Gulion, kindly describe what is the Cavite Munity? The Cavite Munity is among the most influential historical accounts in Philippine history. It describes the revolt of Filipino soldiers and employees at the Cavite Arsenal as a result of removal of privileges. The objective is to eliminate the Spanish authority in the Philippines, in which the Spanish repression of the emerging Philippine nationalist movement was justified. Governor Rafael de Izquierdo exaggerated the incident and used it as a pretext to crack down on those Filipinos who had been advocating for government reform. This leads to the execution of 3 Filipino priests. It was against this charged environment that Gomburza were accused and found guilty of allegedly orchestrating the Cavite Mutiny of 1872. Now, let's talk about the Gomburza trial. Naganap ang paglilitis ng Gomburza matapos ang 1872 Cavite Mutiny. Sila ay inaresto at inakusahan ng pagkakasangkot sa mutiny. Ang paglilitis ay nauugnay sa hindi makatarungan na mga hakbang, kabilang ang kakulangan ng abogado, ang pagsasagawa nito sa wikang Kastila na hindi pamilyar sa mga pare, at ang pagiging bias ng mga hukom. Bagamat limitado ang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa mutiny, napatunayang guilty ang 3 pari at kanilang pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ang kanilang di makatarungan na pagkamatay ay nagdulot ng malawakang pagkamuhi mula sa publiko at nagbigay inspirasyon sa pambansang kamalayan ng mga Pilipino, nag-aambag sa kilusan para sa kalayaan ng Pilipinas. Due to the elimination of privilege enjoyed by the laborers of the Cavite Arsenal at Fort San Felipe, such as exemption from the tribute and forced labor, Polo E. Servicio, the natives of the Philippines attempted to overthrow the Spanish government during the Cavite Mutiny. Ang monumento ng Gomburza ay isang alaala sa mga pastor na Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na ang pagiging martir noong 1872 dahil sa kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay ay nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon na magdudulot ng pagbabago sa lipunan sa Pilipinas. At sa huli ay pag-isahin ang mga tao sa kalayaan. At ito ay matatagpuan sa harap ng National Museum of Fine Arts sa Maynila. So that's all guys, sana ay mayroon kayong natutunan sa aming paksa ngayong araw. Ako muli ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, dito lang sa Sebastino Talks. Magandang araw, Sebastino. Ngayon, wait lang, ulit. Nalilito ako sa naririto. Nationality. Wait lang. Okay, ulit. Pwede po ulit. Okay lang. Practice lang. Para lang marinig ko din kayo magsalita. Para ma-practice nyo.